Ano nagkakilala kayo? So parang sa buong time na nagkasama at nagkakilala kayo, 9 ang naging 9 out of 10 naging part si Carla sa iyong buhay. Sa iyong parang kung ano ka ngayon. Wow! Hey guys, this Marzano again na nag-iisang baliw pero nakakaaliw, detalyado kung umaliw ang nag-iisang Marzano TV 2.0. At syempre shoutout po natin lahat ng mga ang mga viewers natin mula Luzon, Visayas at Mindanao at syempre sa buong Mega Metro Manila at November 25, 2025. Napakaganda ng natin ngayon Araw ng Martes. Magandang araw po sa lahat ng mga viewers natin at syempre sa lahat ng mga solid subscribers and followers maging sa YouTube at sa Facebook. At syempre shoutout din po natin muna lahat ng mga kapwa OFW natin sa iba't ibang dako ng mundo. Shoutout po sa inyo guys, ingat po kayo dyan palagi. Saan man po kayo sulok ng mundo, ingat po kayo palagi. At syempre, advance Merry Christmas po sa lahat. At the same time, ingat po kayo sa abroad. At syempre, wag ingat-ingatan ng paggastos unahin ng pamilya. At syempre, kung ikaw ay nalulungkot at talagang walang kasama dyan sa abroad, ito po ang channel na para sa iyo. Mag-i-enjoy ka rito guys, especially mga Jomcar supporters. At syempre, Team Kalingap at syempre, shoutout din lahat ng Team Kalingap at syempre lahat ng Kalingap partners at reactor. Shoutout yan sa pangunayan ni Kuya Bal Santos Matuwang, Ate Edna at Kalingap Rob. At siguro, i-react na natin to guys. Hindi ko na patatagalin. Syempre, huwag niyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Marzano TV 2.0. Alright. Please subscribe. And please subscribe guys. At tara, panoorin to. Ating interview with Papa Joms. So here we are with Papa Joms po. At syempre, nandito tayo sa ating paboritong Croco. So bro, ngayon na lang ulit ako mag-i-interview sa aking channel ng mga K-boys. Diba, naalala mo yung dati? Yung mga... Pinasagang boy abunda na. Oo nga namiss ko yung si Papa doon Oo, siya ang boy abunda talaga. Siya yung talaga nag-question and answer Bro, dati, di ba, ini-interview mo ako, So ngayon lang ulit, so hindi na ako medyo sanay. Pero, ano lang to bro, salamat Sige lang bro. On the spot lang to, talagang hindi ko to pinaghandaan at hindi rin alam ni Papa Joms Hindi ko to. na alam. Kakain siya ng kami yan guys. Yan. Bro, gusto ko lang tanongin kung kamusta si Kuya Jomar. Okay naman ako bro. I mean, okay pa naman. May sipon ngayon pero... Kaya pala ganyan yung mukha mo, Papa Joms. Sabi ko na, parang may sakit si Papa Joms. Siya ay mata mo, Parang, malalim. May sipon pala siya. Siguro may, masama pakiramdam, The same time, baka sobrang pagod din niya, may sipon ngayon pero... May sakit ka bro? Wala naman, sipon lang naman bro. Konting, clogged nose. May sipon. Pero... Alam mo, Papa Joms, hirap makatulog yan pag may barado ang ilong. Hirap makatulog. Yun, okay naman ako bro. Okay. Sa pangamusta bro. So, bilang Kuya Jomar, pagdating sa mga kapatid mo, sa family mo, kamusta naman din? Ikaw? Okay naman ako bro. Actually, very supportive naman ako bro. Sa akin bro, meron ako isang kapatid na nasa Baguio, which is si Bitoy nga sinusuportahan ko rin yun. At siya bro, nag-review. So, binibigyan po natin ng allowance sa kanya pong renta po sa Baguio. Mahal din yun, Papa Joms, Sagot pala niya pag-aaral, pati yung renta sa Baguio, Doon siguro nag-aaral, pero grabe, magastos din yun, Lupit ni Papa Joms, Sa Baguio. So, kasama yun sa mga expenses natin. Nag-aaral siya doon bro? Nag-review? Nagre-review bro for licensure. Licensure ba yun? Sa Baguio? Sa Baguio. Okay. Nagtitik na ng license, so that's why, I see. Graduate naman na siya bro. Okay. 4 years. So, yung mga expenses na doon, sagot mo? Oo bro. Okay. Ultimo pagkain nun, ultimo dadamitin nun, sagot ni Papa Joms. So marami pala siyang pinaggagastos talaga guys.
Talagang napaka ano ni Papa Jones, napaka sipag at responsible. Ang pinaka-importante kasi doon yung responsible ka, di ba, no? Expenses na doon, sagot mo. Oo, bro. Okay. Support ko bilang kapatid. Though wala naman akong ano bro, I'm not expecting naman bro. Kasi nag-worry kasi siya bro. What if daw hindi siya maipasa, parang ganun. Ako naman, sige lang. Kung hindi makapasa ngayon, edi sunod ulit. Pero syempre, we're hoping, we're praying na sana makapasa siya. Kasi yung effort din naman niya. Nakikita mo naman na Alam mo, Papa Jones, ano, sarap mo maging kuya. Nakakaramdam ako sa'yo, hindi ka nakaka-pressure. Meron kasi nakaka-pressure, eh. Di ba, no? Siya, sabi niya, kahit hindi ka pumasa, edi ulitin mo ulit, no? Next time na lang ulit. Pero no pressure, no? Nakakatuwang kapatid to, no? O kuya, no? Talagang tama yung salitang, ano, yung pangalan sa Facebook, eh. Kuya Jomar. Dito sa, ano, ni Papa Dan, Kuya Jomar ang tawag niya. Ito yung totoong kuya. Yan, no? Pero syempre, we're hoping, we're praying na sana makapasa siya. Kasi yung effort din naman niya. nakikita mo naman na desidido siya. Decision naman siya bro, kaya sinusuportahan ko din naman. Nice. So, hindi ka nanghingi ng return sa kanya. Basta ibig gawin niya na yung best niya, okay na yun. Oo, tsaka ano bro hindi naman yan bro para sa akin din naman. Siyempre, parang inihahanda rin natin yan sa kanya bro, sa future niya. Diba? Kasi ako bilang kuya, andyan naman yung support ako hanggang hanggang tumanda. Siyempre bilang kuya, dyan talaga eh. Pero siyempre, ano rin siya eh, siyempre magiging provider din naman siya bro if ever kapamilya. So, I'm wishing the best of him sa life, maging successful. Hindi lang naman sa kanya, sa mga kapatid ko pa. Okay. Yun bro. Alam mo, Papa Jones, napabilib ako, no? Napabilib mo ako dito, Papa Jones. Kasi, ano eh, hindi mo lang iniisip yung sarili mo, iniisip mo pati yung future ng kapatid mo, ha? Totoo lang, guys, ha? No? Talagang pati future ng kapatid niya, iniisip niya. Kasi sabi niya, pagdating ng araw, para sa kanya naman yun, dahil magkakapamilya. Ano? Isipin mo yung ano ni Papa niya, yung mindset niya, no? Yung mindset ni Papa Jones, hindi short term, long term talaga. Ultimo, pagkaroon ng pamilya ng kapatid niya, iniisip niya. Ibig sabihin, talagang pinoprovide niya, no, yung best niya para sa kapatid niya. Syempre, para sa future, pag napagtapos yun, nakapasa license, kahit pa paano, license siya. So, maganda yung magiging sahod ng pagdating ng araw. At the same time, hindi siya problema sa pamilya niya. So, galing ni Papa Jobs, no? Natatawa ako sa kanya, guys, sa tao lang. No, hindi lang as a charity vlogger, pati maging kuya pala. Talagang sakto yung tawag, Kuya Jomar. Successful. Hindi lang naman sa kanya, sa mga kapatid ko pa. Okay. Yun bro. Nice. Mga kapatid ko pa. No, ibig sabihin, marami pa siyang kapatid. So, hindi lang yung isa tinutulungan niya. Marami talaga. Baka halos lahat yung tinutulungan niya. So, which is good, Pero bilang anak ka naman ng mga magulang nanay tatay mo, kamusta naman din? Okay naman bro, si Papa nga bro, wala na. Yun nga. Si Mama na lang pang solo, pero Hirap din pala kalgaya mo, Papa Joms. Wala na pala si Papa mo. Talagang ikaw lang tumatay yung tatay, no? Grabe, galing. yung kumbaga, si Mama is okay din naman si Mama. Pinoprovide din naman natin siya ng mga needs niya. Sa mga meron din siya bro mga proyekto sa bahay. Mga konting proyekto lang. Kasi mga repair. Okay. Ganun. Ayun. Inano din natin yan, tawag niyan. Tinutulungan si Mama, sinusuportahan. So, sa madaling salita bro, lahat ng mga pangangailangan nila is sinusuportahan Hindi ng naman family mo. lahat bro. I mean, meron din naman kasi ako bro, ilan ba? Siguro 3 kapatid na medyo nag-work. Yung isa ako po, si Joey nasa Manila, si Ate Karen, although meron kasi siyang anak si Ate Karen pinoprovide din naman yun. Yung isa kong kapatid, yung architecture, kahit paano meron din naman kahit paano iba income. Okay. Napansin ko, Papa Jones, magtatalino kayo magkakapatid. Kasi yung course ng mga kapatid mo, engineering, architecture. So talaga nasa lahi nila na na masisipag at matatalino. Kasi yung mga course na gano'n, medyo mahirap 'yon. At the same time, magastos din at the same time, no. So nakakatuwa sila, no. Hindi naman bro sa akin lahat. Siguro yung medyo mabigat lang na yan. Pero yung mga for daily needs, mga for daily nila, expenses, tinutulungan naman nila bro sila Mama. Okay.
Grabe bro, ang gaganda ng ano no, ng work or ng mga natapos ng mga kapatid mo no. Oo nga. Talaga Tama ako eh, no? Magaganda nga yung tinapos ng mga kapatid niya. Tama si Papa Dan. Hindi yung ano ko eh, na-notice ko eh. mga natapos ng mga kapatid mo no. Talagang professional talaga. Oo bro, oo din naman. Oo. So, sa ano naman tayo bro, pagiging kalingap drummer mo naman. So, kasi di ba karamihan or halos lahat nakikita ka nilang masaya ka, okay ka sa camera, di ba? Pero yung totoong kalingap drummer ba, pag walang camera or sa likod ng kasiyahan, Sa likod may ng- mga lungkot or mga problema rin bang dinadaan? Hindi naman Dinadala si Papa Jones. Siguro nalulungkot ako bro pag halimbawa nasa corner lang ako or madaming iisip. Pero usually bro, pag halimbawa off cam ako, iniisip, ano lang bro, hindi man ako nagtatrabaho like pupunta sa beneficiary ko. Pero yung utak ko gumagana, paano, let's say, halimbawa, sa chili oil, dun sa yung chili shop ko, iniisip ko din dun sa car rentals ko bro. Actually, Grabe ka, Papa Jones. Grabe ka. Bagay na bagay ka ni Carla. Napakasipag mo, lintik. Pero totoo lang naman guys, habang bata ka, habang kumikita ka ng malaki, dapat sipagan mo. Ganito yung matutunan mo kay Papa Jones. Hindi yung nagpapalaki ka lang ng itlog. Di ba? Si Papa Jones, masipag siya. Charity vlog, business, 2 business ang hinahawakan niya. Tapos, inaasikaso pa niya yung mga kapatid niya. No? At the same time, si Carla pa, di ba? Pakaswerte ni Papa Jones, kaya talagang, deserve niya, no? Deserve niya tulungan. At marami pala siyang ginagawa sa buhay, no? Kaya tuloy mo na yung Papa Jones, habang sikat ka, habang kumikita ka na malaki, at habang bata ka pa. No? May gawin niya pag matanda ka na. Kulang na yung energy mo. Habang malakas ka, bata ka pa, sipagan mo. Tatao yan. sa car rentals ko bro. Actually, sa car rentals ko, meron din akong plano po doon. So, inasikaso ko din. Ano pa ba? Meron din Jones de Fruta. Sabi mo, yun. Talaga? Paano? Jones de Fruta? Ano yon? Meron din Jones de Fruta. Sabi mo, yun. Oo bro. Ano, Jones de Fruta? Jones de Fruta. Katulad kay D? Kaya sa amin yun, di bro. Sa inyo? Business sila ni Dio. Yan. Kaya nga Jones de Fruta. Talaga. Galing. Kasi nung una, alam ko, di fruta. Ba't naging Jones di fruta? Eh, nag-collaboration kami bro. Ayos ka. Galing Totoo lang Very good Nice tactics Business marketing, very good Okay, sir. Pero yun, ano lang din, parang masyadong madaming iniisip bro off cam. Na minsan nga parang, minsan sa sobrang dami, nalito na kung anong uunahin ko. Sa sobrang kakaisip kung anong unahin ko, minsan wala na akong nagagawa. Pero kaya mo naman. Itinutulog ko na lang. Na-handle mo naman. Kaya naman bro. Actually, ito bro yung way ko para alisin yung mindset or alisin ang pag-isip ko sa bashing or sa mga negativity. I'll make myself busy na lang bro talaga. Dinadivert mo sa business para mawala yung attention mo sa kanila. Ayokong Hindi masayang yung energy mo. masayang bro yung energy ko. Tsaka ayokong maging unproductive. Gusto ko maging produktibo ang araw ko bro lagi. Ayokong isipin yung mga negatibo, yung mga bashing. Kaya yun na lang ang ginagawa ko sa ibang bagay. Tama. Produktibo. Yes. So, sa mga bashers, hindi po kayo nakaka-apekto kay Papa Jones. Hindi po. Ayokong pumasok kayo sa ko. Sa system mo, parang masisira eh. Masisira. Galing Ganito yung guys. Ganito yung talagang mga tao na alam mo successful. Ganito totoo lang guys. Makikita mo kay Papa Jones yung mindset niya, yung character niya actually itself, napakaganda. Nagaganda na ako sa kanya guys. Lalo akong humanga kay Papa Jones. At salamat Papa Dan napakaganda ng interview mo kay Papa Jones. Tama. Produktibo. Yes. So, sa mga bashers, hindi po kayo nakaka-apekto kay Papa Jones. Hindi po. Dapat daw kang pa-apekto talaga kasi pinagkakitaan natin ng basher. Hindi naman kasi lahat magugustuhan ka. Totoo lang yan guys. Hindi lahat magugustuhan ka. Meron talagang ayaw sa'yo. Huwag mo pilitin yung mga yun. Waste of brain cells lang.
ayokong pumasok kayo sa ano ko. Sa system mo, no? Parang masisira eh. Masisira. Deadma lang. Dati na lang. Okay. Mga deadma lang yun. Nakapagod ba maging ikaw, Jomar? Ay, nakaw. Tingin mo? Nakapagod bro, actually nakapagod, nakadrain, sobra. Kahit naman ako, Papa Diyos, abang kinukwento mo to ako napapagod sa'yo kasi napakasipag mo. Ito lang, Papa Diyos, napakasipag mo. 2 business mo, 3 na ngayon. Tapos meron ka pang inaasikaso sa mga kapatid, pamilya mo. Kasi ikaw pa tumatay yung tatay sa magulang mo. Si Carla pa, di ba? Yan, Papa Diyos, nakakatawa ka. Pakaswerte ni Carla sa'yo. Niswerte din naman ikaw kay Carla. No? Both of you ay vice versa. Para silang swerte. Napakasipag. Galing, guys. Magaling talaga, sobra. Nakapagod bro, actually nakapagod, nakadrain, sobra. Pero, ano lang to bro, I mean, para sa future din naman to bro. I mean, hindi ko naman kasi bro inisip yung sarili ko lang din naman. Kasi kung isipin ko lang yung sarili ko, baka petiks na lang ako. I mean, siguro, kaliwat kanan, shopping. Alam mo, totoo yan Papa Joms Eh di ko yan bro magawa din minsan talaga yung pagsasabi. Hindi kilala mo ko bro. Hirap akong mag-ano sa sarili kong pera na para sa Grabe. Pati na siya, hirap siya sa sariling pera niya. Very good akin. Siguro sa ibang tao medyo mabilis lang. Pero yun, pagod pero okay naman bro. Inisip ko naman bro, Worth it naman. worth it naman bro. Diba? Worth it naman. Nakapagbigay tayong tulong sa ibang tao. Nakapagbigay inspirasyon sa ibang tao. Sa pamilya bro, nakakapag-provide tayo. Somehow, syempre bro, andyan rin yung mga tropa sa inyo. Syempre kay Carla na busy din kasi bro ngayon si Carla. Pero time to time bro, kahit pa paano napag ano naman kami banding kagabi. Wow. Kagabi bro. Grabe yan Kagabi lang Talaga lang sila magkasama no? Although medyo ngayon di natin sila masyadong nagkikita magkasama. Pero recently nakita natin sa Blackpink concert. No? Pero lupit Siyempre bro, andyan rin yung mga tropa sa Sila inyo. magkasama. Siyempre kay Carla na busy din kasi bro ngayon si Carla. Pero time to time bro, kahit pa paano napag ano naman kami banding kagabi. Wow. Kagabi bro. Dito kami bro sa Croco kagabi bro. Alam ba ng mga... Ano yan? Alam ba yan? Ay, di naman bro kasi lagi kailangan ipaalam lang kalakad. Basta ano na lang, parang private na mas Private masaya na. kasi pag medyo hindi Yun din bro ang natutunan ko bro. Kasi Talaga? before bro, parang masyadong broadcast kung Oo. anong lakad, kung ano. lahat ng galaw nyo na nakikita, nalalaman. So mas maganda yung private lang. Private lang. Ako, Papa Joms I might agree with you Kasi mahirap din naman yan, yung parang bawat galaw sisilipin. Kasi mas maganda nga yung din nila, totoo lang po yung mga supporters, no, naintindihan naman natin sila at naintindihan ka namin, no. Kasi mahirap din pag alam namin masyado yung galaw mo. Minsan, ang mahirap lang, pag alam yung, pasensya na Papa Joms ano yung itsura mo, yan. Ang mahirap lang kasi dito, kapag alam yung bawat galaw nyo, marami namang yung, tawag dito guys, yung dikta ng dikta. Parang dapat ganito gawin mo, dapat ganyan gawin mo. Tapos mababash pa sila. Pinapakita na nga nila yung pagiging totoo nila. Minsan demanding pa yung iba. So naintindihan ko si Papa Joms and I think, and for me, that's a better choice for me to make it private your relationship, no, Papa Joms, no. Maganda na rin 'yun, walang masabi yung iba. At tawag doon unpredictable yung nyo, galawan nyo. Lalo na, syempre, private yan. At the same time, alam naman natin na sikat kayo. So, kung yun ang makakabuti para sa kanilang dalawa, so, sa akin, push lang, private na. Lahat ng galaw nyo na nakikita, nalalaman. So mas maganda yung private lang. Private lang din naman. Oo. Bahala sila kung anong isipin ng mga Minsan kasi bro, kakaano din. Di ba hindi nga kami na nakikita madalas na ngayon na magkasama. Yun, minsan, ewan, yung iba, ang dami ng kwento, ang dami ng samut-saring kwento na ang parang ginajudge na kami kung yung standing na
namin bro. Pero okay lang yun. Ang importante na may alam namin yung ano. Yung sa isa't isa. Yun ang importante. Kayo ang nakakaalam ng nangyayari sa inyong personal na buhay. So, sa dulo na naman, kayo rin naman talaga ang magtutulungan, di ba? At the end of the day, di ba? At the end of the day, mas importante pa rin yung ano namin ni Carlos. Okay. So bro, may mga realization ka ba sa buhay mo na ngayon sa status mo ngayon? Realization, paano ba? O yung mga narating mo ngayon, ano yung mga na-realize mo? Narating ko ngayon bro, marami kang kailangan sacrifices bro. Bakit? Tulad ng? Tulad ng time, Okay. sa friends din, may mga sacrifice ka sa sarili mo bro. I mean, yung dating ginagawa mo is nalilimitan na lang din. So, may kapalit yung somehow na success. Hindi ko naman sinasabi bro, successful ako masyado. Hindi naman bro. Kasi actually bro, wala pa tayong, ako bro, personally bro, masasabi kong wala pa akong stable jobs or stable income na pwedeng mag-provide sa akin bro hanggang habang buhay. Alam mo, no, napaka-humble ni ni Papa Joms. And that's reality, no. Real talk 'yun, no. At syempre, YouTube pa siya. Kasi hindi mo masabi ang YouTube eh. Paano what if biglang mawala YouTube? 'Di ba? Ilang seconds lang 'yan, pwede mawala ang YouTube, guys, kasi digital 'to eh. So, maganda yung mindset ni Papa Joms, no. Hindi siya mayabang, hindi siya mataas mag-isip. Kung sa iba yan, mataas na mag-isip. Laki na ng subscriber, iba mayabang na eh. Ito lang, guys, no. Pero siya hindi. Andun pa rin yung striving niya sa buhay, which is good, no? Kasi bata pa siya, at hindi siya papetiks-petiks, diba? Hindi siya mayabang, no? Ako, totoo lang, guys, no? Nagbe-base ako sa sinasabi ni Papa Diyos. At ako, guys, be-base din ako paano ko siya nakilala at nakasama sa Singapore, no? I'm very proud nakasama sa Singapore. Mabait si Papa Joms, no? Hindi ko siya naramdaman ng yabang. Yun po ang nagustuhan ko sa kanya. Akong stable jobs or stable income na pwedeng mag-provide sa akin bro hanggang habang buhay. So, yun bro, I mean, inano ko din naman, nire-ready ko din naman bro ang sarili ko. Diba? If ever sa akin bro, maganda pa naman ang ng channel, nakapagbahay pa tayo, pero what if dumating yung time na hindi na natin kaya, hindi na rin natin kaya makapagpabahay, at the same time, yung para sa atin, hindi na rin kayang i-provide yung mga needs natin. Oh, di ba? Yan ang real talk, yeah. Nag-iisip talaga siya. So, kailangan as early as now, gumagawa ka bro ng paraan, paunti-unti. Hindi man maging successful lahat ng yun, kahit paunti-unti lang, at least may ginagawa ka, parang ganun. Malay iba natin, di ba? So, may maging antay sa ibang bagay. So, yan lang naman bro. So yung bro, yung bahay na ginagawa mo ngayon, parang na-imagine mo ba yan ilang taon bago? Parang years ago nangangarap ka lang. Ngayon, ayan na, ginagawa mo na. Actually, Ay, grabe. Magandang tanong ni Papa Dan dito Pasensya na po Yung about sa bahay. Kaya isa yung itsura ni Papa Dan, ni Papa Joms. So, magandang tanong. Actually, bigla ko na-curious, no? Pero guys, bago tayo magsimula, gusto ko muna encourage kayo guys na magpa-members sa aking YouTube channel. Supportahan nyo po sana. May special gold and platinum Mars members. So, yan. Sa mga gusto lang po sumuporta, at syempre, pwede rin po kayo magbigay ng super thanks sa mga upload, no, at sa mga live ko. Yan. Click nyo na po yan at any amount will do. At tuloy natin to guys. Pakinggan natin to ulit. Salamat po sa suporta. Shoutout po sa mga Jomcar. yan lang naman bro. So yung bro, yung bahay na ginagawa mo ngayon, parang na-imagine mo ba yan ilang taon bago? Parang years ago nangangarap ka lang. Ngayon, ayan na, ginagawa mo na. Actually bro, hindi ko naman inimagine bro na magkakabahay ako eh. Kasi like at the age of late 20, ganun, hindi po wala pa naman akong Wala akong Wala pa, Papa Joms. plano. Tsaka wala akong income din talaga, or wala akong masasabi natin malaking kinikita man din.
Pero I don't know, in God's grace, sa plano ni God, wala eh. Binigay sa atin ito, which is thankful naman ako. Sobrang salamat din naman talaga kay God. Kasi kahit pa paano, hindi pa naman bro yung bahay natin, bahay ko, pero May ano na. may ano na, nakapag-umpisa Di na. ba? Nagsisimula, ay ano na, may progress May na. progress na bro. And yung bahay naman yan bro is ano din naman yan. Hindi naman matitengga ang ano dyan, ang pera dyan. Kailangan pa ikutin yung ano, wala na kung anong maisip. Okay, so gaano ka naman kasaya ngayon, Papa Joms? Masaya ako bro. Masaya naman ako ngayon Magandang tanong gaano siya kasaya ngayon? bro. Masaya akong masaya. Somehow contented ba? In some way, somehow contented sa ibang paraan. Okay. Pero yun, masaya naman. Sa ngayon, wala naman masyadong iniisip. Inisip ko lang yung, wala lang, siguro, alam mo ba bro yung tipong, ayaw mo na lang isipin masyado yung future. Yo. Kasi kakaisip mo nun ng malayo pa, May baka stress mabaliw ka. ka, may stress ka. Alam mo, totoo yan, Papa Joms, May iba dyan kaya nababaliw kasi sobrang stress at masyado nag-aalala. Actually, sa Bible yan yung pag-aalala. Masama kasi yan, totoo lang po, no? Sa Biblia po may nakasulat niyan, yung sobrang pag-aalala. Nasa Bible yan, guys, sabi sa Pilipos, chapter 4, 6-7, huwag kayong mabalisa patungkol sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo ang mga kahilingan sa Diyos na may pasasalamat sa pamagitan ng panalangin at panalangin may paghiling. At alam kasi ng Diyos, guys, na hindi po talaga tayo dapat babalisa. Kasi the more na babalisa ka, the more na may stress ka at magkakasakit ka. Kaya para sa akin, perfect yung sinabi ni Papa Joms. Malayo pa, May baka stress mabaliw ka. ka, may stress ka. So, Mababaliw ka talaga kasi sobrang ahead of yung thinking mo Future, di ba? parang, ayun lang, dinadaanan ko lang kung anong ngayong araw, edi okay. Let's say, Ang what may lang, pag-fail ako ngayong araw, edi another try bukas. Malay mo, bagay successful ang anak bukas. So, ano lang bro. Kaya pala Papa Joms, ka? Smiling face ka? Nakakatawa ka? Kaya pala, Hindi siya ganun nag-worry. Very good. Hindi mo pa pressure yung sarili mo. Yun lang. Somehow bro, dumating din ako na parang napipressure din naman ako. Pero sabi ko, kung napipressure kasi ako bro, parang napipressure ako kakaisip sa future, hindi ko na na-enjoy yung present. Diba? Alam mo yun, bro? Tama. So, ano pa lang yung kailangan i-balance mo bro. Yung nag-isip ka in the future, gumagawa ka in the future po, pero wag mo rin namang i-ano yung araw mo. Parang mag-focus ka pa rin sa present. Focus ka pa rin sa present kung anong pwedeng mong magawa. Kasi yung present mo, yun yung magiging future mo, diba? Oo, bro. Diba? Yun din yung kalalabasan. Yun din naman kalala. Okay. So, bro, ito, onti na lang na tanong. Ano-ano at sino-sino ang nagpapasaya sa'yo? So, dalawang Ano-ano at sino-sino? Sino yan? tanong yan. Ano-ano? Ano ang mga nagpapasaya at sino ang mga nagpapasaya? Ano-ano? So, ano-ano? Paano ba? Sa akin bro, kasi iba, ang sino-sino kasi tao eh. Ang ano-ano, Bagay naman o kaya unconditional love. sa akin bro, ang nagpapasaya sa akin, yung pinapagawa kong bahay. Okay. Kasi, kumbaga, meron akong nilulook forward bro na sana matapos. Ano-ano pa ba? Ang Kalinga bro, ang YouTube channel, meron akong blessing sa ngayon. Yun bro, masaya ako dun bro. Kayo mga tropa, yan, mga ganyan. Sino-sino, ayun, kasama na sino-sino. Kayo bro, tropa, Team Kalingap, pamilya, syempre si Carla natin. Napatay talagang di mo pwedeng di kalimutan si Carla. Pamilya, syempre si Carla natin. Kasama naman na yan si Carla. Lagi na nandyan. Lagi naman, syempre, Papa Don. Araw at gabi. Siya na, Papa Don, Papa Joms. Araw at gabi. Di ba, sa Singapore nga Ayun ako makita. Sa loob ng sasakyan, nakita ko sa dalawa. Nagkatabi sila. Napaka-sweat.
Lagi na nandyan yan. Automatic yan, bro. Okay. Yun, kasamahan sa Kalingap. So yun yung mga Ano nagpapasaya. pa kasi sa atin? Okay, so last question bro, from scale of 1 to 10, gaano kalaki ang naibigay ni Carla sa iyong buhay? Gaano kalaki yung parang simula nung pumasok siya sa buhay mo? Malaki, bro. Yan ang gusto kong tanong, Papa Dan. Yung pagpasok sa buhay ni Carla, ni kay Papa Joms. Gaano ka-importante si Carla? Pakinggan natin guys. Naku, exciting to. Ay, nako. Kilig much. Tingnan natin. Gaano kalaki yung parang simula nung pumasok siya sa buhay mo? Malaki, bro. So 1 to 10. 1 to 10. Siguro, hindi ko na bro isasagad. Siguro 9 Uy, siguro. grabe. Ayun na, parang syempre, para ipapaano, di ba, no? Pero naintindihan ko yan. At least, reality yung sagot niya. Hindi ko na bro isasagad. Siguro 9 Uy, siguro. grabe. Kasi ano pa sila mag-agong pa, no? Di ba, no? Kung ano man relationship na meron sila. Siguro pag kinasal na yan, 10 out of 10 na yan. Siyempre, di ba? Natin magkasal muna. Para todo-todo. So, ayun na, ang question ko lang is, sa simula nung nagkakilala kayo, so parang sa buong time na nagkasama at nagkakilala kayo, 9 ang naging 9 out of 10 naging part si Carla sa iyong buhay. Oo naman. Sa iyong parang, Sa atin. kung ano ka ngayon. Oo, bro. Wow, grabe. Di naman. Ay siguro, ano ba? Actually, din bro. Diba? Nalimutan ko kasi bro si Kalinga Prab. Isa rin talaga si Kalinga Prab bro sa gaganto talaga. Oh, syempre di ka kalimutan si Kalinga Prab, si Kuya Bal, Si Kuya Bal, sila kasi automatic kasi yan, mataas na talaga. Talagang kung ano meron lahat ngayon ng Kalingap, dahil yan sa kanila. Dahil sa kanila. So, pag sinabing ano ang, basta automatic yan, sila na lagi simula. Sa kanila lagi nagsisimula. Oo, sa kanila tayo nagsisimula. Isa tinatanong mo naman kay Carla, yun tayo sa 9 bro. Yun, so, Siguro yung 1% sa akin na lang din. Kaya pala 1%. Kaya pala hindi niya binigay lahat. Kasi may 1% pa pala siya. Galing ni Papa Jobs. Galing. sa kanila lagi nagsisimula. Oo, sa kanila tayo nagsisimula. Isa tinatanong mo naman kay Carla, yun tayo sa 9 bro. Yun, so, Siguro yung 1% sa akin na lang din. Nagtira siya para sa sarili niya. Nagets ko na. Kaya pala 9 out of 10. Ba't ni no? Sabi ko. Tapos naisip ko, yung pagmamahal kasi, mahal niya si Carla. Nag-get niya yung guys baka iba, hindi maintindihan. Ganito po yun. Ang tanong niya, di ba yung pagpapasaya kay Papa Joms? So, ibig sabihin, 9 out of 10, 9, kay Carla yon. Yung 1, nagtira siya para sa sarili niya. Which is tama eh. Ito yung sagot na gusto na tama. Oh, ang ganda na ito. For the last guys gusto ko ulitin to. Gusto ko tong ganda yung sagot niya. Di naman. Ay siguro, ano ba? Actually, din bro. Diba? Nalimutan ko kasi bro si Kalinga Prab. Isa rin talaga si Kalinga Prab bro sa gaganto talaga. oh, syempre di ka kalimutan si Kalinga Prab, si Kuya Bal, si Kuya Bal, sila kasi So, automatic kasi yan, mataas na talaga. talagang kung ano meron lahat ngayon ng Kalingap, dahil yan sa kanila. Dahil sa kanila. So, pag sinabing ano ang, basta automatic yan, sila na lagi simula. Sa kanila lagi nagsisimula. Oo, sa kanila tayo nagsisimula. Isa tinatanong mo naman kay Carla, yun tayo sa 9 bro. Yun, so, Siguro yung 1% sa akin na lang din. Ang ganda na sagot niya. Tira lang ako. grabe, thank you bro Thank you bro. So, bro, Kain na naman tayo. So anyway guys, nag-enjoy kayo? Syempre, kung nag-enjoy kayo, please comment down below. At syempre, gusto ko marinig. At sige nga guys, maganda ba yung sagot ni Papa Joms 9 out of 10? Ang ganda para sa akin. That's perfect at that's a nice answer for me from Papa Joms. At sana po supportahan niyo po palagi yung mga upload ko at live, no? At syempre yung mga rules, mga Facebook account, yung mga short video ko, supportahan niyo ako, Pero para sa akin guys, talaga, ang ganda ng sagot ni Papa Joms dito, walang tapon, at napakahusay niya. And syempre, Papa Joms, napabilib mo ako, alam mo kung bakit. Kahit masama ang pakiramdam mo, tinulungan mo ang kaibigan mo na si Papa Dan, no? Hindi mo siya tinanggihan. Nakita niyo naman guys, antok na antok, pagod na pagod. Pero kita mo may sakit pa yan, may yung ilong niya bara. Pero niya pa rin siya, nagpa-unlock siya ng interview with Papa Dan. And ganyan ang totoong kaibigan, ganyan ang totoong tao. And para sa akin,
deserve ni Papa Joms na suportahan. At ako looking forward sa channel mo, Papa Joms. Huwag ka magbabago. At alam ko hindi ka naman mababago. Mabuti kang tao. At para sa akin, bagay na bagay kayo ni Cara Topolor. So anyway guys, this is Marzano again. Samahan nyo ito guys sa next video reaction. And to God be the glory guys. Paalam po.